Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So for today's video is we are going to talk about the tips on how to pass the JLPT exam. But before proceeding to giving you some tips, so let us first have an overview about the JLPT. So JLPT is a Japanese language proficiency test, and it aims to measure your level of understanding the Japanese language. And JLPT is divided into 5 levels. So we have the most basic level, we have the N5, and then followed by N4 and N3, N2, and the most difficult one we have N1. So this JLPT exam is held twice a year. So we have the first Sunday of July and the first Sunday of December. So since JLPT exam is will be happening less than a week, so I am going to give you some tips on how to pass the exam. So JLPT exam is categorized into 3. So we have the vocabulary, and the vocabulary is composed of kanji, basic kanji, and also the correct spelling of the words. And then next is the reading comprehension. So you are given a paragraph, a story, and then it has a follow-up question, or it could be a fill in the blanks. So you are going to fill the blanks with the correct words or particles. And then we have the listening test. So in the listening test, you are going to listen to a conversation, and then after the conversation you have some follow-up, or you are given some follow-up questions regarding the conversation that you have listened. And then, so in order to pass the JLPT exam, you need to familiarize the basic kanji for the Enyong. So we have the colors, the basic colors, the adjective, and some verbs, and also nouns. So pag-aralan nyo pong mabuti ang mga basic na mga spelling, pati na rin ang kanji, ang mga stroking ng kanji, para makapasa po kayo sa vocabulary. And then, yung spelling ng words na nagkakasunod yung UU or yung OU, dapat nyo pong tandaan yun. And then, let's proceed to the reading comprehension. So, sa reading comprehension po ay bibigyan po kayo ng story, and then pagkatapos nyo pong basahin yung story ay may mga follow-up questions sa ibaba nito. So, ang gagawin nyo po, while binabasa nyo po per line, yung story dapat ay iniintindi nyo rin po para hindi na kayo babalik. So, per line, basa kayo, tapos intindihin nyo kung ano yung sinasabi ng sentence na iyon para hindi po kayo pabalik-balik. So, per line po ang pag-iintindi ninyo sa sinasabi ng story. And then, kailangan nyo pong pag-aralan ang mga particles dahil kasama po yan sa lalabas sa reading comprehension, kasi may reading comprehension na fill in the blanks po kayo. So yun, kasama na doon ang particles at ang tenses po ng verb na gagamitin doon. So kalimitan po na ginagamit doon ay yung gerund na tense, so yung continuous na tense. So tandaan po ninyo yun. At pagkatapos naman ay ang listening na test. So sa listening test ay kailangan nyo pong unawain kung ano yung pinag-uusapan sa conversation ng iyong pinapakinggan, dahil patungkol din po doon ang mga follow-up questions na kasunod nito. So
Bawat salita po na naririnig nyo ay kailangan nyo pong intindihin yun para hindi po kayo mahirapan sa pagsagot sa mga follow-up questions na nasa ibaba nito. So, ang tips ko lang po sa inyo ay wag po kayong kabahan dahil sa oras na kabahan po kayo ay baka ma-mental block po kayo at makalimutan nyo po kung ano yung mga pinag-aralan nyo. At isa pa ay ugaliin nyo pong magdasal bago po ang exam. So, you ask the Holy Spirit to enlighten your mind and to guide you through the exam. And then, isa pang tips ay dapat before sa exam po ay pupuntahan na ninyo kung saan man kayo location na mag-i-exam para po hindi po kayo mahihirapan sa paghanap ng iyong room at hindi po aksaya sa oras. Puntahan nyo po ang place na pag-iisaman nyo bago ang examination day. So, kasi pag nangyari na hindi mo pamilyar kung saan ka mag-i-exam, so pagdating mo doon, dapat agahan mo kasi baka malate kayo. And once na malate kayo, ay hindi na po kayo papapasukin. So, madi-disqualify po ang iyong ni-register. Sayang po ang bayad. So, ugaliin nyo pong bisitahin ang place na pag-iisama ninyo. Alamin nyo kung saang room kayo na naka-assign para wala pong kaba at hindi po aksaya sa oras. And then, kailangan po pumunta kayo ng maaga para makapag-relax pa kayo doon. And then, basta wag niyong kalimutan yung vocabulary. Dapat i-familiarize nyo po yung mga basic na kanji, pati po stroking. Kasi may yung exam na may nabibigyan kayo ng words, tapos kayo ang pipili kung saan doon sa mga kanji ang tamang sagot. Yung mga kanji po na nakalagay sa pagpipilian ay yung iba po ay kinukuha yung stroking sa bandang itaas, sa baba. So, basta kailangan i-familiarize nyo talaga kung ano ang saktong stroking ng kanji. Yung mga basic lang po na kanji ang i-familiarize niyo, yung mga colors, yung mga basic na adjectives na kalimitang ginagamit, at yung mga verbs, and then yung mga nouns. So, sa vocabulary, mayroon din yun na dapat alam mo yung saktong spelling ng words. Halimbawa, yung may mga words kasi na magkakasunod yung yuyu or yung OU, and then U lang, and then may O lang din. So, dapat alam din ninyo yun kasi sa mga pagpipilian ay irarambo lang po nila yun na may kasamang may UU, may OU, at may O lang, at may U lang. So, dapat alamin nyong mabuti ang spelling ng words. So, kalimitan po dyan ay noun at ang verbs na ginagamit. So, halimbawa is yung shakusho. So, yung sho ba, ano ba yung correct spelling ng sho? At ang yung mga shubosho, yung mga ganyan. So, mayroon ding renshu. So, dapat alam nyo kung ano ang talagang spelling ng mga words na yan. Mag-focus po kayo sa correct spelling. Now, sa reading comprehension po, yung sinabi ko kanina na dapat per line po ang pag-iintindi ninyo is para po maiwasan na pabalik-balik kayo sa yung binabasa kasi time consuming po yun na pag hindi mo nasagot yung follow-up questions ay babalikan mo na naman kung saan banda. So, ang tips dyan ay dapat per line po, per sentence po na binabasa ninyo ay iniunti-unti po ninyong intindihin kung ano ang ibig sabihin nun. Para pagtapos po ng story or ng paragraph na bigay nila ay alam mo na kung ano ba talaga ang patungkol o kung ano ba ang storya na sinasabi doon.
para pagbaba mo sa mga follow-up questions ay kaagad mo itong masasagot. So, yun lang. At yun lang po. So pupunta na rin tayo sa listening skills. So, sa listening skills ay makikinig kayo sa conversation. And then, pagkatapos yung makinig ay may mga follow-up questions na naman regarding sa conversation na iyong pinakinggan. So, makinig po kayong mabuti dahil 2 beses lang pong uulitin ang conversation na iyon. At dapat ay naintindihan nyo talaga kung ano ang pinag-uusapan ng 2 tao sa conversation para madali nyong masagot ang mga follow-up questions. And then, wag po kayong magpapasindak kapag sinabi na 5 more minutes na lang. So, gawin nyo po na seryoso ang bawat pagsusulit. So, wag kayong kabahan pag sinabing 5 minutes na lang. Ganun pa rin, dapat focus ka lang sa kung ano yung tinatanong doon. At kung sakali man na sa vocabulary ay yung unang question ay hindi mo alam, so punta ka muna sa next na number para hindi maubos ang oras mo sa kakaisip sa naunang question. So, ganyan lang po. I-leave nyo muna yon at saka nyo na lang balikan pag may oras pa. Pero, kung malapit nang matapos ang oras, ay kailangan nyo po iyong sagutin. Kahit hindi nyo alam ang isasagot doon, sagutan nyo na lang. Dahil, para may ma-read lang yung machine. Dahil machine po ang mag-check ng iyong papers po ng inyong exam. So, ganun po. So, sagutan nyo matapos nyong sagutan yung mga ibang tanong. So, balikan nyo yung mga tanong na hindi nyo alam. Dahil baka sa pagbalik nyo ay malaman nyo na ang sagot. Kasi may times talaga na pag binabasa mo, parang hindi mo talaga mapipili kung ano talaga doon ang tamang sagot. Kaya kung maaari ay huwag kayong mag-steady doon kasi sayang po ang oras. So, punta muna kayo sa ibang question at saka nyo lang po balikan pag may oras pa. And then, ganun din sa reading comprehension. Pero sa listening iba po kasi hindi mo na pwedeng balikan yun unless ay nasa ulo mo kung ano ang pinag-uusapan or kung ano ang choices doon. Kasi pag binalikan mo yun, tapos may isa na namang conversation na pinakinggan ninyo para sa another set of questions, ay magugulo na po ang isipan nyo at baka hindi pa ninyo masagot ng tama. So, balikan nyo lang po ang mga questions na hindi nyo nasagot sa listening kung nasa ulo nyo ang choices na minention sa listening, sa follow-up questions ng listening. So, wag nyo pong babalikan na hindi nyo sigurado kung ano yung mga choices kasi mawawala po kayo talaga sa mga kasunod na conversation na pinapakinggan nyo. So, yun lang po, mag-focus po kayo sa exam. Wag nyo pong masyadong intindihin ang oras. Basta focus lang po kayo sa kung ano yung sinasagutan nyo. So, dapat sa reading comprehension po, dapat by sentence ay inuunti-unti nyo pong intindihin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito. So, yan at sa listening skills po. So, makinig po kayong mabuti para masagutan nyo po yung mga kasunod na mga katanungan. So, yung listening skills ng N yung basic lang naman yung conversation na bibigay nila.
at yung mga choices na pagpipilian nyo ay madali lang po talagang alamin kung ano doon. Basta pinakinggan yung mabuti at inunawa nyo po kung ano ang pinagsasabi or pinag-uusapan ng dalawang tao doon sa conversation. So, at huwag nyo po kalimutang magdasal at hingin po ninyo ang tulong ng Holy Spirit para i-guide kayo sa exam. So, sa lahat po ng magtitake ng exam ngayong December 1, I hope and I pray na makapasa po kayong lahat. Para sa susunod ay baka pwede na kayong mag next level or mag-ensang. So, ang kahalagahan po niyan ay yung may mga ibang companies na humahanap na sila ng inyong certification. Lalong-lalo na po kung babalik kayo as SSW1. May companies na hinahanapan na kayo ng inyong certification. Pero hindi naman lahat ng company, pero marami na talagang company ang naghahanap ng inyong certification para sa SSW1. So, yun lamang po at sana po ay may natutunan kayo sa bidyong ito. See you on my next video. Bye!